Okay guys, ito ay continuation sa ating vlog, no, na nauna ko nang na-upload. So ngayon ay araw ng Monday pa rin, and ako ay pupunta na ng meat shop, and close na naman ang aking sari-sari store dito. Yan guys, hihintayin ko na lang na dumating yung aking anak at siya na ang mag-open dito kasi nagkuha lang siya ng kanyang license sa PRC. Pagdating dito sa bahay, pag close ang aming tindahan, ay mag-open talaga yung mga anak ko kasi yan talaga ang aking sinasabi sa kanila na pag sila ay nandito, magtitinda talaga sila kahit na meron na silang mga trabaho kasi dito lang namin kinukuha sa aming tindahan ang lahat ng mga needs namin at ang pag-aaral din nila. So hindi naman sila gaanong mabisi dito dahil pag may bumili lang saka sila lalabas dito sa sari-sari store ko at very relax sila sa loob ng bahay. So ngayon ay meron akong dalang mga ice at saka dumaan na guys ang beer, ang San Miguel beer sa tindahan. So magdala na lang ako ng bote at bibili na lang ako sa mga dealer dito sa malapit lang sa amin. Okay. So ito guys ang 4 na kahon ng beer and itong ice. So ipapasok ko pa ito sa sasakyan at ako ay bababa na. Okay guys, ako ay lalargada na naman at mag-pick up na kami ng pork carcass sa SNR kasi tayo doon, naka-reserve na tayo ng isang buong karning baboy ngayong araw ng Monday. Tapos mag-pick up kami ng mga dressed chicken, mga quarter leg at saka chicken wings sa aking suki sa palengke kasi guys, wala silang delivery, no? Yun yung palaging sinasabi ni Mr. na ipa-deliver na lang daw yung order namin ng mga dressed chicken sa palengke pero walang delivery yung aking suki, so kailangan pipick upin namin, no? Yaman din lang at kami ay pupunta naman ng SNR, so magpipick up na lang kami doon. Atras muna tayo dahil ako pa ang mag-close ng gate guys kasi walang tao dito. Yung aking mga anak ay may binuntahan. Yung isang anak ko ay may klase, tapos yung isa ay hindi pa dumating, so atras muna tayo. Ito talaga guys ang aming daily routine. May pababa. May pababa kasi guys, makilid gani among subdivision. Okay. I-close ko muna ang gate. Okay guys, ito talaga ang guys, ito talaga ang trabaho namin. And then si Mr. ay naghihintay na sa meat shop. Dalang apat na case na beer. So bibili ako ngayon guys ng lang muna kasi mayroon pa akong isang case na malamig sa chiller ng mga Red Horse. So ang bibilhin ko ngayon, dadaan kami sa dealer ng beer, ay isang case ang beer grande, and then 2 case lang ang ating Red Horse kasi pag weekdays hindi ganong malakas ang aking beer, pero meron pa rin pa isa-isa, 2, so sayang naman, minsan may isang case pa, so kailangan meron tayong available na stocks. Tapos palengke na, and kami magmadali na guys kasi siguro matatapos kami mga 3:00 na ng hapon, so kailangan magmadali na kami.
masikip kasi itong aming kalsada at marami pang naglalakad. Marami pang naglalakad. So, papalapit na tayo sa meat shop namin. Actually guys, 2 minutes drive lang. Malapit lang talaga ang bahay namin sa meat shop. Kaya nga lang elevated ang aming subdivision. So, yun. Maawa naman ako kay Mr. dahil napakainit guys. Oh, napakainit na ngayon. Tapos, uwi pa siya sa sa bahay, napakainit, and then makilid ang among subdivision. So ako na lang ang magda-drive hanggang sa meat shop. Hanggang sa meat shop lang. So nandito na tayo sa meat shop. Yan guys, no, napakadali lang. So nandito na tayo. Park muna tayo kasi meron akong dalang ice. Okay, we are here na in the meat shop. Kuha na lang ni Day. Naman di ay nibalik Day si Kuan, si Ricky. Okay. So, naana day beer. Nagkuha si Mr. og gagmay. So, naghanaan niyo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5 ka case. Sa sulod na lang na, day. Kaya sa sulod na po na pasudlan. Sa sulod na lang. Let's go na. Okay, good morning, good morning, good morning. Makalimot magdala tawag kuhan kaya wala na tay itlog. So guys, naanag yung ko dire. So dali ra kay ko naabot. Hello guys, kami ay uuwi na at galing na kami dyan guys sa SNR. So kanina dumiretso kami sa palengke, nag-pick up kami ng 15 kilos na chicken wings and 20 kilos ang ating quarter leg, and medyo mahal ang quarter leg ngayon kasi dati kasi last week ay 162, ngayon ay 164, pero it's okay kasi napaka fresh at bagong bago ang kanilang mga slice na mga dressed chicken sa aking suki sa palengke. And then meron din tayong 10 kilos na chicken drumstick and chicken liver, 5 kilos lang guys kasi 200 ang kilo sa palengke. Sa farmers ay 167 lang, pero kailangan mag-order tayo ng dressed chicken. And then guys, minsan kasi ayaw kong mag-order sa kanila kanang kanang direct sa planta kay dako kay siya grisiko, no? Ang ilang presyo is 168. Pag reweigh namin sa meat shop, mahimo na siyang 175. So sa palengke 170 lang actual ang timbang niya. Mao na dili kay ko ganahan sa kanang direct planta lagi ay sa mga dealer na direct sa planta kay plant weight yun na sila, dili sila mag-reweigh. So pareho lang ang igo sa pagtimbang nimo sa mga dressed chicken pag reweigh namo sa among tindahan. So mao nang diri lang ko sa palengke unya karon ang atong pork carcass kay 74.25 kilos, 285 pa rin guys. Sa ibang supplier namin ay 315. So dako kay diferensya 30 pesos per kilo. So kani siya dako kay kog na save ani kung sa Chubbs ko kay 315 gyud siya. So 15. So 30 pesos ang diferensya niya. So 30 times 74 dako na kay na sobra 1,000 plus na ang atong ma-save. So pwede pa na to ibaligya og medyo ubos-ubos ang atong presyo dahil ang dami naming meat shop na sa area namin. Marami na ang nagtitinda ng karning baboy, mga na mi diha kabuok. Upa atulo.
tulo na mi diha anya ang ako mga kompetensya guys kay direct planta sa kanilang mga dress chicken, pero okay ra gyapon na mangyapoy sales na gyapon halin unya. Pinaka gwapo ang among pwesto kay naagid mi sa corner unya, ginagian mi og mga customers. So ang customers nato di na mosulod sa tindahan, maagi lang sila sa akong lamesa, pwede na sila makapalit, labi na to mga nagdali nya na mga dala na bitbit na mga bugat. Okay, so mo na siya na ang akong baligya si Mr. gahapon nag 410 sa pork belly kay kana magid ang pinakakusog, no? Mo ginay saleable kayo sa sa part sa baboy ang pork belly, tapos ang dili saleable kanang mga ribs na mga pork buto-buto. Mo nang magproblema mi ana, labi nag mahal ang among kapital, no? Ni kapital mig 315, so sa ribs pa lang 315 na atong kapital, ang among patong ana na lang sa 25-30 pesos. Di gyud mi makapresyo sa pork buto-buto. So dire 285 dako tag ani kay di man ko mo base guys sa 285, dito jud ko mo base sa bag-ong presyo kasi kani si SNR kay bonus lang gyud nga mohatag og old price sa amoa, kay sa tanang mga dealer diri og mga karning baboy naagid na sa 310, 315 ang kanilang presyohan. Si SNR lang ang hindi nag-increase, no? San Miguel Foods kasi ang kanilang pork carcass, and then mababa talaga ang mga presyohan ni SNR pag wholesale, pero ang retail nila mahal pud kayo, mahal pa sa amo agani kay maabot tag 480 ang ilahang 480 ang kilo sa ilang pork belly. So inana gyud ang diskartihan sa business. Okay, at napaka-traffic at kami ay uuwi na dito. Nandito pa kami sa Matina area. Pag-abot dito amo pa ning debone. 130. Kami Langgat kantuge. Atong tutulan ka. Dai natay batikulon ha. 230 yapon. 230 lang. Sige lang, sir. Pareho tanan sa na kong resibo. Barato ra man na. 55 47 lang ang kapital, 57 sa isinta lang ng night cheese. 65 og 60. 65 og 60.